Bagyong Emong nag-rapid intensification malapit sa Luzon. Pagkatapos pangalanan na Emong ng Pag-asa ngayong umaga ay nag-rapid intensify pa ang bagyong ito at binigyan na ng pangalan na Komay ng GMA. Ito ang kanyang international name. So kuya nasa 17.8 degrees north at 118.8 degrees east. Sa ngayon meron itong lakas na 120 km per hour or 80 miles per hour sa 1 minute sustained ayon sa aming analysis. At may pressure ng 977 hectopascals at gumagalaw pa west sa 14 km per hour. Ito naman ang kasulukuyang wind field ng bagyo. May kitang napakaliit lang ito. Ito ay tumulong sa kanyang pag-rapid intensify nga ngayong gabi. Kasulukuyang niya nasa 17.8 degrees north at 118.8 degrees east. Ito naman ang distansya nito sa lupa, 170 km mula sa Bigan, 195 mula sa Lawag, 220 mula sa Pagudpud, 240 mula sa Baguio at 425 km naman mula sa Maynila. Sa lukuyan nakataas ang signal number 1 warning sa buong Ilocos region, hindi kasama ang Eastern Pangasinan at saka Abra and Apayao sa Benguet. Tsaka storm surge warnings na rin sa buong northwestern coast ng Luzon. Ang last na approach sa bandang area na ito ay si Bagyong Tianhong pa noong 2009 at may Philippine name rin na Emong nun. Ito naman ang estimate ng mga ahensya sa ngayon. Ang 120 km per hour ay base sa Dvorak estimates. Ang GMA Pag-asa at GTWC ay nasa tropical storm status pa pero inaasahang mag-upgrade pa ito sa susunod na oras. At ito naman ang storm surge warnings sa buong northwestern coast ng Luzon, kasama na rin ang Batanes dyan. Inaasahan ng 1 meter hanggang 2 meters na storm surge sa mga areas na nasa baybayin. Ito naman ang forecast ng JTWC sa ngayon. Inaasahang liliko nga ito papuntang Western Luzon bukas ng hapon or gabi at inaasahang maglalandfall sa Bigan Biyernes ng madaling araw bago ito lumabas sa may Cagayan region. Ito naman ang sea surface temperatures o initang karagatan. Kasalukuyang nasa 29 to 30 degrees Celsius na init ang karagatan si Bagyong Emong sa ngayon at tumutulong nga ito sa kanyang pag-rapid intensification at inaasahang patuloy pa rin ito bago sa pag-landfall. Ito naman ang forecast ng GFS na ngayon, inaasahang magiging isang typhoon nga si Emong kahit ang analysis namin ay typhoon na bago ito mag-landfall sa Ilocos region. At ito naman nga ang rainfall forecast sa ngayon, inaasahang ang magpapatuloy pa rin ang habagat dulot ni Emong at ni Dante. Kasama na rin ang inaasahan nga nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagkatapos ng linggo na ito ay hihina ng habagat dahil sa pagkawala ni Emong at ni Dante. Ito naman ang model comparison sa ngayon. Ang HWRF ang kasalukuyan tumatama sa intensity ni Emong sa ngayon. Ang shear mananatiling mababa hanggang sa paglandfall nito sa Luzon. Pagkalabas nito ay tataas na ang shear. Ang relative humidity ay mananatiling mataas at ang track ay may kitang meron pa rin pagkakaiba sa models at inaasahan nga may kita natin ang tunay na track nito habang ito ay papalipit na sa Luzon. Ito naman ang satellite imagery ni Emong sa ngayon mula sa aming website na force13.com/satellite. May kita ang organisadong struktura nito. Meron pang curve band sa kanyang struktura at inaasahan mas lalakas pa ito habang ito ay papalapit sa Luzon. Inaasahan nga tatama si Emong sa western area ng Luzon. Hindi ito naapektuhan ng mga bagyo simula nung kay Emong pa noong 2009. Kaya habang maaga pa ay maganda na po kayo kung nasa forecast zone po kayo at mag-ingat po tayong lahat. Check out our new look cyclone tracker on the Force 13 website for the latest up-to-date information. You can also find us, of course, on our YouTube channel, search Force 13, and also on Facebook and Twitter, Force 13 at Force 13 on Twitter for the latest updates. You can also help the project become even better by becoming an Ultimate Fan on YouTube.
To see the full list of Ultimate Fan benefits and to join, visit youtube.com/Force13/join. With a special thanks to our top supporters this month. You can also check out our growing merch store so you can show Force 13's colours wherever you go. You can also find a link to our Discord server underneath this video in the description.